Maayong adlaw katawang kabalo magbinisaya. So karong adlaw tuguti ko nga ako ang ipaambit ni sa inyo haning kung natun-an pa sa saon pag basa ning pinulungan nga Hebrew o kining mas dali lang kapag basa sa kog moderno nga kining letra sa Hebrew, okay? Kay naa may nagkalain-lain nga kining letra bitaw sa Hebrew nagkalahi-lahi na siya. So nagitawag og ancient or Moshe script, na pagitawag og middle, then nagitawag og binago o moderno. Pero sa dili pa akong hisgutan gamay alang atong karon pa makadungog sa kuha ang kining naunsa pagka nahimong kabahin ning pinulungan nga Hebrew sa ako ang kinabuhi mingon ta. So nagsugod ni siya gikan sa akong amahan. So akong mama o papa estudyante na sila kanhi sa One is Christian Pentecostal nga eskwelahan ni Pastor Onda, kung kailan mo sa iyaha. Abot kong buhi pa si Pastor Onda sa kining mga One is Christian Pentecostal. Dayon sa nag-eskwela pa sila, nakaabot sila sa kining gitawag og Salmo isa ka gatos o 19, sabi 100 Psalm 119, isa ka gatos o 19. Pasensya. So kana siya gitawag na siya sa English og acrostic prayer. Pasensya wala na ko nakita ang hubad ng acrostic prayer. Pwede na mo lang tawon sa internet kung saan na siya. So makahatag siguro kung gamay nga idea kabahin anak ka na gisulat na siya kung imong lang tawon sa original nga pagkasulatan na sa gisulat man atong kasulatan originally gikan sa pinulungan nga Hebrew. So ang una ana nga bersikulo nagsugod sa una pod nga letra sa Hebrewanon nga pinulungan. So kung ana gali na siya pattern ingon pa, basta ta naman siguro niya ang nga pattern. Nga siya pattern nga gisubay. So ang pinakauna nga bersikulo magsugod sa pumitag acrostic nga salmo. Nitag acrostic na siya pattern. So una nga bersikulo, una pod nga letra, din ikaduha nga bersikulo, ikaduha pod nga letra hangtod mahuman ang kining 22 ka letra sa Hebrewanon nga pinulungan. Dayon kining Psalm 119 ang pattern ana nga gisunod matag isa ka letra sa pinulungan nga Hebrew balig 8 ka bersikulo. So, na 22, imuhang i-multiply ang 22 sa 8, 22 times 8. So, we have natay 16. Muna siyang naa siya 176 isa ka gatos o 76 ka bersikulo. Okay. Now, so, kanang Salmo isa ka gatos o 19, naadha makita nimo labi na tong mga karaan pangahubad nga naay gitawag diha og Aleph, Beth ang uban gyud kining letra gyud sa moderno nga Hebrew ang naadha. So nahitabo nga ang nakuptan nga kasulatan sa akong papa atong panahona, ang nakasulat is ang gigamit na tong kasulatan is kining letra sa moderno nga Hebrew. Kaya paman kasabot akong papa atong panahon sa nga Hebrewanon dayto siya nga letra, kaya iyang gipangutanan iyang magtutudlo pod nakabalo nga ang kasulatan nasulat original sa Hebrewanon nga pinulungan, pero wala sila kakita unsa itsura sa kining Hebrewanon nga letra. So niabot og taas nga panahon ay pa nila na diskubrihan nga di ay ingon ana kanang day nga letra nga naa diha sa Salmo isa ka gatos ug 19 ana day ang hitsura sa kining Hebrewanon nga letra. Okay? Dayon munay naging mutoy na hinungdan nga nakaabot mi ani ang pagtulunan karon. So sunod day nahitabo adto na ay isa ka tawo diri sa Amerika nga ginganlan siya og
Jacob Mayer nga nakasusi sa nga atong labang kagahom na siya ngalan o iyang ngalan makita sa Hebrehanon nga pinulungan nga dili day nato dapat tawagon atong labang kagahom og Lord kay ang Lord sa Hebrew isa ka hubad sa pinipulong nga Baal nga naa makita sa mga hari napod sa libro sa Hosea ug sa Jeremias sa bada atong hubad. Ang isa day sa hubad ang kanang pulong nga Baal is Lord. Then kung makita sa libro sa Hosea nagdeklara diha ang labok nga dili na siya patawag og Lord. Kay ngano makita nimo sa Jeremias isa na 23 kung wala ko na sa kapitulo 23 mao na hinungdan nga nalimtan iyang ngalan nga iyang ngalan para sa kuha iyang ngalan makita sa Salmo 66 versikulo 4 nga giya o sa kadaghanan nga bersikulo makita nato nga upat ka letra Yud He Waw He o ang uban lito ko nila Yahweh ang uban Yahweh ako mas prefer ko Yahweh dili na mo akong topic karon so dili na ko iskutan okay. So, padayon ta. Dayon, sunod nga nahitabo, nakadesisyon akong papa nga mauhawa sa iyang pagkapastor sa Pentecostal kay di na niya makaya nga di gatudlo siya ug dili mao. Then niabot nga ang buhat ni Jacob Mayer nakaabot sa Bukidnon sa Lilingayon. Mo timing pud mo pay pagdesisyon sa akong papa paghawa sa pagkapastor sa Pentecostal dayon kahibulungan ang buhat sa atong labong gahom kay natimingan pag uli sa akong papa nawala ang kabayo sa akong tatay ang lulo ang natagaan og tahas nga pangitaan ng kabayo akong papa ug ang nakit-an sa akong papa ang simbahan nga resulta na sa buhat ni Jacob Mayer sa Lilingayon Valencia Bukidnon niya ang una niya nakit-an is kining letra nga Hebrehanon. Ang ingon sa iyang mga magtutudlo kay atong panahon na dili pa kay ilado ang pinulungan nga Hebrew nga wala na daw na ang pinulungan nga Hebrew gigamit karon. Karon pagpangita na ni sa kabayo kanang upat ka letra sa atong labang kahong nga Yud He Waw He nga paglitok sa uban ni Yahweh ang uban ni Yahweh ingon nako mao iyang nakit-an sa putahan gitatak. So nakaingon ako papa nganong ningon sila nga wala na ni nga letra nga pinulungan nganong naa ni diri so mo tay hinungdan nagkuti-kuti siya binubuo sa istorya direktang pagkaistorya na himo ming kabahin ani nga pagtulunan tuig 1982 pasensya ko kabasa binisaya basta 1982 Mayo to nahitabo nga nawala ang kabayo pagka Hulyo na nabautismuhan akong ginikanan ug nisunod pud iyang mga igsoon ug iyang ginikanan. Okay, padayon ta. Dayon ako man lagi iyang kinamagulangan nga anak. So tungod adto akong papa grabe na higugma sa pinulungan nga Hebrew kasi mao may hinungdan nga nakaabot siya ng kapagtulunan. So bata pa ko mga akong edad 4 anyos 1986 anak nga tuig. Akong papa nagsigig kuti-kuti sa Hebrew nakita niya nga naa pag yung maskaraan nga pagkasulat sa Hebrehanon atong panahon na moderno nga Hebrew ang una niya tunan kay nakaabot siya kung makasusi ka sa internet palihog pangita na lang ako pong hangyon akong bana nga ibutang ni sa description ang link ahan ni pangitaon kanang makatabang sa imuha na adiri sulat Middle Hebrew nakita niya nga naapay maskara sa moderno iyang naabtan atong panahon sa akong edad 4 anyos kini gitawag og Middle Hebrew ug atong panahon na isip kinagulangan niya so iya akong gitudluan joker kay akong papa kini bitaw mga cartoon sa gatas iya nang katingon and himo niya flashcard sa ako isulat niya dito ang tawag og Middle Hebrew dayon pag-abot na nako edad og 14 anyos atong panahon na nakauban mi sa mga igsoon sa pagtuong ang ila kong paglitok sa ngalan sa lawang gahon is Yahweh dayon ambot unsanay
unsanay unsanay political position ni Bong Ditisyo diha karon pagikan ako sa Pilipinas, congressman ang tato siya. Then kana iyang papa atong panahon na barangay captain, kapitan siya sa Bangkod. Unya pagtagpo nila sa akong papa na sayran niya nga akong papa katuon og Hebrew, iyahang gipapakita sa akong papa nga naa siya libro nga naay chart. Masabta na siguro ko ng chart, no? Nga naa dito tawag og Moshe script, then ay Middle, then ay Modern Hebrew. So iyang gipakita sa akong papa ug mo tay na hinungdan nga na-connecta mi sa kining gitawag og Ancient Hebrew nga pagkasulat sa letra sa Hebrew. Dayon pila ka tuig ang hilabay, mga college na ata ko, tulihiyon ako. Si Jeep Benner nakadiskubre pud sa Ancient Hebrew. Unya naghimo siya og website. Then isa sa mga kauban sa pagtuong katong Galitok ug Yawa, batanon siya, patay na siya karon. Unsa ni? Iyahang nakita tong website, yang gipakita sa akong papa. Dayon mo tong na-connect ni kang Jeep Benner sa Ancient Hebrew Research Center. Dayon pero ako may akong personal nga pagtuon sa pagbasa og Hebrew na niabot sa akong kinabuhi sa akong edad nga 24. Atong panahon na sigog pang-apply sa DepEd. Unya di ko pa kasulod. Sige ko og sabi tawag ani, ka-reject. Unya atong mga kauban namo nga paglitok nila sa ngalan sa Labaw kang Yawa, si Uncle Boy Ares. Ingon siya sa ako nga kabalo ba ka nga ang kanang salmo maunay pag-ampo nga dapat nimo iampo harang tubagon imong pag-ampo kay kana nga mga pag-ampo natubag na nga mga pag-ampo. Ingon siya memorize na kung gusto ka matubag imong pag-ampo. Then siya kada isa na kasalmo na ay na siya specific nga katumong para ahan na siya ng pag-ampo. Ingon siya. Then siya sa kuha ang kanang Salmo 34 mo na imong gamiton para makakuha ka og pabor sa mag-interview sa imuha. Ingon siya. Pero pinakamaayo nga imo nang memorize sa Hebrew ug mo toy na hinungdan nga nagtuon ko unsaon basang Hebrew haron maka-memorize ko og kining Salmo sa Hebrew. Okay? Dayon pag abot ata nako gidad og 29, nagsugod ko og nahatagan ko og higayon nga akong mapapahat, mapaambit ang akong nakatunan. Then napapahat pa ko siya sa kongregasyon sa Quezon, sa Malaybalay, o sa among lugar sa Lantapan. Then sa dito na ko sa Lantapan, gatudlo na sa among lugar, kini among kinamanghuran, tungha tong hero. Unya, isa ka higayon sa pagsimba, isa ka higayon ni apil siya sa ako ang pagtudlo sa Hebrew. Unya, ang gihimo sa akong manghud na ako'y kining gi-compile, gitigong mga kanta nga gikan sa Salmo. Unya, naapod ko'y gihimo, nagprenta pod ko ani alphabet chart sa Hebrew, dahil naapod ko'y chart nga gihimo sa tawag vowel points, kini sa to pa mga patingog. Dayon ako nang giprenta, then ang gihimo sa akong manghud, gikuha niya o kining patingog nga chart, gikuha po to niya ang akong gitigong nga kanta sa Hebrew, din iyang gibasa. Nakaingon ko nga halaka yung animang ko nagtuon sa una og Hebrew. Then akong gi-evaluate, akong gibalik lang taw akong paagi sa pagtudlo sa katong mga kongregasyon. Kung dugay taas na panahon akong gihimo sila lisod-lisod siya kan tinagsa gid ako litra by litra, then kada tingog. Then kung pwede raman di ay nga dali ang pagtuon ug basa sa Hebrew, kuha lang ka og chart sa alphabet o chart sa vowel points o kining mga patingog, dayon imong basahonon.
Dayon, pasensya, mga unom na lang siguro kasi mana or pulo baka makauhan ako. So, nakuha na akong tiyan. Medyo nahangag. So, kung maapil ko nini sa inyong pag-ampo nga, magmalampuson akong ko sa kining tahas nga gihatag sa itong labang kagahong palihog ang pil sa inyong pag-ampo. Then, yung kung na ako'y marekomenda sa inyo nga kanang inyong praktisan o basa sa Hebro, maingon kog ang kasulatan nga Hebro. Ug kung naay kasulatan sa Hebro nga akong i-recommenda sa inyo ha, kining Biblia Hebraica. Kuan daw kini siya kang Stutgartensia. Spelling Stuttgartensia. Okay, nganuman kay kini siya nga Hebrohanon nga kasulatan naa siya gitawag og masura. Unsa man ning masura? Ang masura is tawag og correction. Okay. So kung naa sila nasulat nga sayop, butangan na nila gamay nga letra sa kilid, dayon imong pangitaon sa iyahang footnote diri sa ubos. Pangitaan diha ang naay MSS kana nga correction dapat nato kuhaon kay but pasabot na sila sayop nga nasulat diri. Og more na akong natun-an sa akong papa kung naa kay mas nasayran pa sa paning uban nga mga butang diri, palihog og share. Gusto ko makatuon o makabalo. Okay. So, isa ka sample diri sa sayop na ilang nahimo is kining naa sa Salmo 91. So, pagamitan na lang sa akong English ha, kaya wala ko nakasusi sa ito ang binisaya. Basta Salmo 91 versikulo 3. Naay duha ka butang diha nga gihisgutan nga sa Hebro na siya mipak yakosh ang dapat o midiver haoth. Pero ang kalabanan nga Hebrohanon nga kasulatan gikuha nila ang waw, gikuha nila ang u. So nahimo lang mipak yakosh midiver haoth. Pero sa English na siya fowler snares and deadly pestilence. So, duha ka butang gisgutan. So, dapat na ay conjunction nga and nga sa ato pang binisaya ug. So, ang equivalent, ang katumbas ana sa Hebrew, kana conjunction nga and sa atong binisaya ug, wow. Gikuha nila ang wow o nasayop baka sila pagsulat-ulat nila nabutang ang wow. Dayon, ang kinilang Hebraica ang makapakita ana ug makit-an lang pud nimo siya sa iyaha lang footnote. Okay? So kung limtan ako ni og hisgot sa akong English ganiha, nahuman ako sa akong English version. Unsa ni? Nalimtan ako ng hisgot dito sa English kaganiha. Kung sa moderno lang ta nga Hebrohanon, murag ang wow, murag wala like pulos isa ra ka letra. Pero kung muadto ka sa karaan ancient nga Hebrew, ang wow dako kay og pulos. Kay matag letra sa isa ka Hebrew na ay kahulugan. Ug ang kahulugan sa wow is seguridad siya ug connection. So kung kuhaon na nimo siya, gikuha nimo ang connection ug gikuha nimo ang seguridad. So importante kayo ang letra nga wow. Okay. Padayon ta. Okay. So mo ni siya akong i-recommenda sa inyo ha. Alphabet chart, vowel points chart, o basahon, o ang akong i-recommenda, Biblia Hebraica, kang Stutgartensia. Okay? Dayon, ang akong nakita nga pinakadali pagbasa sa modernong Hebrew. Ug maingon di ay ko nga ako dili kay ko fan aning magtuon og modernong Hebrew, pero akong nakita nga walay pinaka maayo nga stepping stone kini una nato nga ang sa pagtuon og Hebrew kun dili pinaagi sa moderno nga Hebrew ug paggamit sa vowel points. Og sa akong balabalansi ani atong himuon
Okay, kay mga tawag ba ni siya mga addition sa kasulatan. Ni ato kasulatan ni ingon ba dili ka magdugang, dili ka magkulang. So, para sa kuwain ani ang pinakamay buhaton. Ato ni gamiton pinakauna nga ang haron makakatong taog basa sa pinulong nga Hebro. Unya kung makabalo na taog basa, pili na uni nato kuhaon nato ni ang vowel points ug atong i-restore ang pinulungan nga Hebro. Then ato siyang kung makabalo na ta ug usaw na ni pagbalik sa ancient Hebrew, kaya mo ni akong irekomenda kay kini siya nga chart na ay unsaon nimo pagpabalik ang moderno nga Hebrew balik sa karaan nga Hebrew. So tuon sa taog moderno, then kuhaon na to ang vowel points. Kung makabasa na ta nga walay vowel points, ibalik din nato siya sa karaan nga Hebrew. Nga si Jeff Benner o ang uban nga magtutudlo sa labi na sa karaan nga Hebrew, naa sila'y paagi sa on pagbasa nga dili kaagi ani nga paagi. So kung mas prefer nimo dito magtuon sa ilaha, wala ko problema. Ako alang ni nga paagi, okay? So adto ta sa og kini mo akong nakit-an nga pinakadali nga pagtuon sa Hebrew. So una nato ang kining tawag og vowel points o kining mga tawag vowel o patingog sa ato ang Sinibuano. So kita mga Cebuano wala tay problema kay ang atong vowel, ang atong patingog pareho sa Hebrew, 5 ka tingog: a, e, i, u, o, u. Ang English nasa problema kay ang ilahang a o say mahimong a, ang ilahang i gakahimo og I, ug ang ilang atong u gakahimo sa ilaha og u usahay. So wala tay problema. Pasensya kay kining chart nga kung gigamit nako kaganiha sa ako ang English version ani nga video nga kaya so naay 5 a i o o, dahil naay 3 kapag unsa ni kining pagpatingog sa tingog, na ay long, pinadugay, na short, pinamubo, na reduce, pinakalit. Okay? So, ang a, mahimong lo, pinadugay, a, mahimong mubo, a, o pinakalit, a, reduce ng r. Ang i. Okay, then, ang I, or ang i, isa lang, short lang, i. Dayon, ang kining o, na siya pinataas, o, dayon, kining nga symbol, na adiri ko makita nimo, ang tawag ani, akong pangalan ni sila karon samtang magpadayon taog akong i-explain, akong pasabot unsaon ni pagkasulba ning duha, pareho man sila. Nya diri taas siya nga a, diri mubo nga o. Okay. So padayon lang sa ta. At ato tong balikan, okay? Dayon kini pinakalit nga o. Kini pinagahi nga dugay pagkalitok nga u, kini pinamubo nga o. Ambot. Unta makita ninyo diha. Dayon, unsa ni? Siguro akong hangyon akong bana na ako picture ani, ako lang picturean siguro na ako ni din akong ipabutang sa description para inyo makitaan. Okay, so ato siyang panganlan karon. Kini gitawag og kamets. Kini gitawag og patak. Dayon kung ang kining mubo parisan galin ang aning pinataas nga duha ka tuldok, gitawag ni siya og shiwa. Pero kung mag-research kayo makita shiva, ako nang ipasabot kung mo padayon ta nganong ang akong pagtok shiwa dili man shiva. Kung parisan gali ning mubo nga tingog nga patak og shiwa, ang iyang ngalan ani mahimong kini patak, kini mahimong katap patak. Okay? Dayon kini ang ngalan ani cherry, ang kini sigol. Yan kung maparisan ang sigol og shiwa, mahimo siyang katap sigol. Kini kirik, kini kulam. Kulam wow. Kung ang wow na tuldok sa taas, by the way,
halusa tanan ni sila makita nimo sa ubos sa letra sa Hebrew. Kini lang ang isa ang naa sa ibabaw. Kini gitawag ni siya og hatop kamets. Kini kamets katop, kini katap kamets. Kini shurok, kini kubots. Okay? So balikan nato ang akong giingon kaganiha. Unsay kalainan aning kini kamets og katop kamets. So kini siya mahitabo ni siya nga mo iyang tingog imbis nga long nga kung ang kining gitawag og pulong sa Hebrew is tawag siya og ang accent kini bitong tong tubo ug baga kung aha ang stress o aha atong butang emphasis sa paglitok naagal sa iyaha dili nato siya litukon og kung dili o pareho sa kukma ug rope. Makitaan ang kukma Hebrehanon sa pulong nga kaalam, ang rofe kining naayo. Makitaan ang kukma sa panultihon kapitulo 8, ang rofe makitaan sa Jeremias kapitulo 14 bersikulo 7. Okay? Dayon unsa ni? So naasa ang hinungdan na tungod sa iyang accent kung ibang kalabanan accent sa ato ang sa Hebrew is naa sa katapusan. Pero kung gali ang accent naa sa dili katapusan, unya nagdala siya og kini nga simbolo, ang paglitok ana mahimo og o. So kalabanan ang paglitok ani nga simbolo kining kamets is pinadugay nga Pero kung naa siya accent, mahimo siya og o. Okay? Kuha. Now, adto ta sa so kung among imong ihapon na tawag siya og basic pasukaranan nga mga vowel points or mga vowels, mga patingog sa Hebrehanon nga pinulungan. So, padali nimo mahinumduman, 12 ka anak nga lalaki ni Israel nga nagbaton ani nga pinulungan, so 12 pod ang iyang basic nga vowel sound. Pero naay katong gitawag na nato diri nga kining shiwa, duha ka pinatindog nga tuldok. Duha ka klase ang shiwa. Naay shiwa nga naay tingog ug naay shiwa nga walay tingog. Okay. Ang shiwa kung naa siya sa permero sa silaba, kini bitang silaba kining baka. Duha na ka silaba, ba ug ka. Baktin, bak ug tin. Unya tawag na siya og open ang nga silaba ang to atong balikan ang shiwa. Medyo giputol na mo ang video gamay. Unsa ni? Ang shiwa ang litok-an sa uban kung magsusi mo is shiva. Sa kung nagikaingon akong ipasabot sa inyo sa unahan magpadayon ta nganong para sa ko dapat shiwa siya o di shiva. Dayon sa ni naay duha ka klase sa shiwa, naay tingugan nga shiwa ug naay dili tingugan nga shiwa. Kung mangutana ka sa itsura sa shiwa, kini kung atong imong makita diha og hinumduman muning katong mga vowel points o simbolo nga naay mga taganat o siya mubo nga paglitok. So kini minubo sa o kini gahi nga o kini ako nang gipasabot kaganiha nga kini siya o and kini gahi nga dayon kung dugangan ni siya og duha ka tuldok nga pataas, tuldok pataas, kining gidugang nga duha ka tuldok nga pataas mo na siya ang gitawag og shiwa. Okay?
Dayon ani ang timan-an para dali. Kung diri gali sa kining akong gibutangan diri og R, ang uban ilahang pag-recognize ani is reduced, ang uban sad is very short kay ang paglitok ani mubo lang gid kay imong ihatag nga panahon sa paglitok ani. So pwede ta mo gamit sa ato ang sinibuan og pinakalit nga o mubo lang gid kaayo. Okay? Bubo nga o. Okay? So kung dugangan gali siya og siwa, padali madumduman ang ngalan aning mubo, dugangan nimo og katap, iuna nimo ang katap. So kini ang ngalan ni patak, so mahimo siyang katap patak. Kini ang ngalan sigol, mahimo siyang katap sigol. Kini ang ngalan is kamets, tama? Dayon kung diri siya kamets, kung diri is kamets katop. Pero kung madugangan siya og kining siwa, ang iyang ngalan is katap kamets. Kuha? Okay. So, balikan ako. Ang siwa na ay duha ka klase. Kining duha ka tuldok pinataas. Okay. Na ay tingugan nga siwa o na ay dili tingugan nga siwa. Okay. Ang atong timan-an kung kanus amo tingog ang siwa o unsa iyang tingog. Ang tingog sa siwa pareho aning pinakalit. Mubo nga paglitok sa kining humok nga Okay? Dayon, kanus siya mutingog? Mutingog ang siwa kung naa siya sa kanang sinugdanan sa usa ka silaba, sa English silabo, sa atong sinibuano silaba. Siguro dili familiar, dili kabisado ang silaba. So ang silaba ingon ani. Ang silaba mao ang pagbahin-bahin sa usa ka pulong unsaon paglitok. Sama sa minong tagbaka. So ang kanang baka na ay duha ka silaba, ba ug ka. Ang lahi po ng example kining bakting, duha gyapon ka silaba, bak ug ting. Dayon kanang baka, kanang ba ug ka diha mo nang gitawag nila og open syllable, abli nga silaba. Yung kanang bak ug ten, duha ka silaba pero gitawag na siya og close syllable. Ilan ang i-identify nga close syllable sa ato pa sirado nga silaba. O kini pong ambot, am ug but, kanang am close silaba gyapon siya og kanang but. Ug kanang pong abton, kanang ab diha sirado gyapon ang silaba. Okay, kuha. So balik ko. Kung ang siwa duha ka tuldok, makita nimo ilalom ubos sa usa ka letra nga Hebrew, unya naagali siya sa una nga letra sa isa ka silaba, maabli man or masirado man, imo na siyang tingugan og mubo nga Okay? Sunod nga timan-an. Kung naagali duha ka siwa sulod sa isa ka pulong nga Hebrew, kanang nagsunod, anong nagtapad nga siwa, kanang ikaduha nga siwa dapat imuhang patingugan og bubo nga Okay, kuha. So mao na siya ang kabahin sa siwa. Dayon adto na ta karon sa kining unsaon na pagbasa. So adto ta sa mga letra sa Hebrewanon. Wala ata ako ni nahisgutan gihapon sa English na ko nga video nga ang Hebrewanon nga letra na ay 22 ka letra. Dayon ang pagbasa sa Hebrewanon na pinulungan baliktad sa ato ang Cebuano ug sa English. Ang English sugod ta og basa pawala gikan sa wala sug padulong sa tuo. Ang Hebrewanon baliktad gikan sa tuo padulong ta sa wala. Kuha. Dayon, sunod. Ang pagbasa, unahon nato og hatag og tingog ang letra, alpabeto sa Hebrew, ay nato tingugan ang vowel points. Dayon, unsa ni? Ang paghatag og tingog sa Hebrewanon nga letra magbase sa iyahang ngalan.
ang pinakauna nga tingog nga imuhang ihatag sa iyang ngalan sama pareho sa Beth. Magsugod ta og tingog nga ang katumbas nga letra sa atong English or sa atong Cebuano sa letter B. Kung unsa to pagbasa ang letter B, maupod na atong pagbasa sa iyaha. Okay, so kaya grabe ni kagamit nga chart, mala na sa kung di kaingon. Kay diri makita ni mo iyang ngalan. Then naa na po siya katumbas nga letra sa English. So mas dali siya gamiton. Okay, so padayon ta. Dayon sa unahon na og hatag og tingog ang alpabeto sa Hebrew. Okay? Dahil tagaan sa rin na to og tingog ang vowel points. Okay. Pero naay isa ka exemption. Nangita ko kung sa'y sinibuano sa exemption, wala agad ko kakita pasensya. Pero makasabot man siguro mong exemption, no? Walay labot sa balaod. Okay. Kining letra nga chet. Ang chet, kung naa siya sa katapusan sa usa ka Hebrehanon nga pulong, unya magdala gali siya og kini pinababag nga bagli sa ubos sa iyaha nga nagdala sa tingog nga mubo nga palihog ayaw ibutang sumala sa balaod ang iyang vowel, iyang patingog nga tingog nga sa sunod sa Hebrehanon nga letra, ibutang siya sa dili pa. Ang sample ana nga mga pulong kining Hebrew sa Ruach, ang ket gadala siya og patak nga naimubo nga tingog, pero di nato siya basahon og ka. Dili ta mo basa og ruka, kundi iuna nato ang sa ket nga gadala nga tingog, kaya magakahimo siya og ruach. Kini pong Hebrehanon nga pulong sa mansanas nga tapuak, dili ta mo basa nga tapuka kundi tapuak. Kuha. Dayon lain nga butang. Akong hisgutan. Kining kung sa vowel points sa patingog na ay isa ka simbolo diri points nga isa lang siya nga makita nimo sa ibabaw siya ibutang sa isa ka Hebrehanon nga letra. Sa 22 pud ka letra sa Hebrehanon nga alpabeto, naalang po isa ka letra nga naa siya gitawag og tuldok sa ibabaw, o tawag na sa Hebrew ang tuldok og nikod. Kana ang letra nga shen. Kung gali ang iyahang nagali siya tuldok, ang shen permanente na siya gadala og tuldok. Usahay sa iyang tuo, kung wala siyang tuo, nasa iyang wala. So, kung naa sa iyang wala ang tuldok, ang shen ang paglitok kung dili sin, sama sa English sa sala. So, para dali mahinumduman lang. Kung maghimo tawag insakto, ang English insakto, right. Ang tuo pud sa English is right gihapon. So, inani para dali mahinumduman. Kung naagali ang tuldok sa tuo naa sa right, ang paglitok shen. Ngunya kung dili ta mohimo og insakto nga sa English right, makasala ta sa sayop, so sin. So kung naa sa wala ang tuldok, sin ang paglitok. Ang iyahang katumbas nga letra is S, tingog nga S. Kung naa sa tuo, she, SH ang paglitok. Okay? So inana lang ang tumanan. Dayon adto ta sa sunod nga timanan, adto ta sa kinigitawag og dagish. Unsa man ning dagish? Sa English, dat. Sa atong Cebuano, tuldok. Okay. Tuldok nga makit-an sa tunga-tunga sa usa ka letra nga Hebrehanon. Kung naagali tuldok ang isa ka letra sa nga Hebrehanon, gitawag na siya dagish. Okay? Unsa may mahitabo kung naituldok ang isa ka letra nga Hebrehanon, ani siya. Duha ka klase ang dagish. Nay gitawag og line ug nay gitawag og 40. Ang mga letra lang nga Hebrehanon nga pwede ma-applyan
maaplikahan og line is gitagaan siya og abbreviation minubo nga bigad kipat. Unsa man nga mga letra? Bet, Gimel, Dalet, Kap, Pay, o Tau. Okay. So, ayaw lang kabalaka kung wala mo na kailangan nga mga letra. Tanawa lang nga chart, may ilhanan ninyo sila. Okay. So, bigad kipat. Maoy ga kaaplikahan og line. Unsa man ning line? Kung naagali line, timan ilang ning pulong sa English nga hard sa atong Binisaya, gahi ang paglitok. So, ang Beth, nga isa sa mga letra nga nasa bigad kipat nga ka-applyan og line, mahimong gahi imong paglitok ang B, pareho sa paglitok sa English nga word nga pulong nga boy. Kay ang ideya sa line ingon ani, kung naagali siya tuldok, pinagahi kay mo imong ihunong ang paghatag og hangin, breath gininhawa sa isa ka paglitok sa isa ka letra, like bu. Pero kung gali wala siya tuldok, mupadayon ka og hatag og hangin sa imong paglitok sa isa ka pulong, sumahim siya. Kaya ang uban, ang ilang ginabutang anak nga letra nga iyang katumbas is sama sa violin, sama sa vine anak. Unsa ni? Kining bigad kipat sa karon nga panahon moderno, kalabanan ang ilan na lang gina-recognize, ilan na lang ginapabilihan pa is kini na lang Beth o Pay nga ang Beth kung wala gali siya tuldok sa tunga ilang gahimon og letter V, unya ang Pay kung wala gali tuldok sa tunga gahimuon nila og F nga na yung F. Okay. Pero originally sa karaan unog gina sila bigad kipat. Kuha. Okay. Sunod. Ang bigad kipat nga kakaaplikahan og line usahay yang tuldok sa tunga or yung dages gakahimo pud siyang 40. Okay. Unsa man ang 40? Ang 40 kung makita gali kag tuldok sa tunga, imong dublihon ang iyahang katumbas na letra. Unya tanan nga letra walay labot sa kining mga letra sa Hebrew ang iyang tingog gitawag og guttural sound. Kanang yang tingog guttural kuan to sa tong diri sa atong tutunlan tawag siya guttural sound, guttural na tingog pag kuan sa tutunlan ang tingog paglitok o kana siya mao ang alep, ayin, hey, het o gresh. So 5 ka letra. Kanang 5 dili pwede applyan og 40. So di siya motuldok sa tunga, okay? Dayon sa di ko malimot. Pero naay basin sa kuha sa Cebuano sa instance, naay panahon nga ang kining hey naay tuldok sa tunga. Kung naagali tuldok sa tunga ang hey, dili na siya dagish. Ug mahitabo lang na siya kung kining letra nga hey naa sa katapusan sa isa ka pulong. Kay kining letra nga hey kung naagali siya sa katapusan sa pulong, pwede dili na siya gatagaan sa iyahang katumbas nga tingog nga. Pero kung naagali tuldok sa tunga, ang tawag ana nga hey, ang tawag ana nga hey na siya mapik. M-A-P-P-I-Q, mapik. Kana nga panahon, kung makakita ka nga ang hey na ituldok sa tunga, tagaan nimo siya sa tingog nga. O ang sample ana nga pulong kining hiya nga ngalan sa atong labaw kagahong nga makit-an sa Salmo 68 versikulo 4. So akong tan-awon ang oras kay wala na ko nabutang ang orasan diri unya 20 minutos lang ni ga record ang among camera ni akong bana nag-meeting. So ako sang check up ang oras. Okay, so unsa ni? Sa di pa ko magpakita sa inyo unsaon pagbasa ang pinulungan nga Hebrew. Nay duha ka butang nga akong hisgutan.
Kung ang isa ka pulong nga Hebrew motapos gali siya sa letra nga I ug A sama sa ayaw siya lito ka ug IA kundi ito ka siya ug ya. Ang sample ana nga pulong is kining Judea. Kung iyan mo nang lantawon, ang katapusan nga letra is IA. Kung kini pong Maduya nga sa atong Sinibuano, pasensya wala nakalimot ko unsay unsay katumbas sa ato ang hubad sa Judea. Ang kining Maduya is ngano. Okay, so katapusan na IA, so ato siyang dito kung dapat ug hiya. Okay? Dayon, isa ka butang. Kung na ako'y marekomenda nga libro, kung gasugod ka og tunog Hebrew, kining libro ni Minahin Monsor, hindi pa ko laman asa ko ni Brother Kambangay. So, isa nindot na siya nga libro sa gasugod og tunog Hebrew. Kining gipalit sa akong bana nga Basics of Biblical Hebrew ni Gary D. Pratico o Miles V. Van Pelt. So, na siya nga mga libro. Ako sigurong hangyoon akong bana nga mapicturean din kung pwede mabutang sa description sa ubos. Okay. So, ato na takaron. Basa o sa pagbasa. Okay. So, ang ato ang praktisan og basa karon is kining makitaan sa Salmo 19 sa ato ang hubad, makitaan sa versikulo 8. Pero kung imo siyang lantawon sa Biblia Hebraika, imong madiskubrihan nga kanang naa siya makitaan sa versikulo 9 ngano man na. Kay ang dapat versikulo 1 ang gihimo sa atong maghuhubad, himuon lang murag titulo kana bitong iatong gahakitan human gyud sa ubos gyud sa isa ka kapitulo. Murag titulo diha gibutang. Kung imo nang susihon diri sa Hebraika, muna dapat ang versikulo 1. Kaya na diri sa Hebraika, versikulo 9 sa ato ang hubad, sa uban nga hubad, mingon ko, versikulo 8. Okay, King James Version, NIV o sa paday uban nga hubad. Okay, susugod ta. Okay. So, sa ako nang gikaingon, ang pagbasa sugod sa baliktad, sugod sa Hebrewan nga pinulungan baliktad. Sugod ka tuo padulog wala. Okay? So, dayon ang unahon nimo og hatag og tingog ang letra nga Hebrewanon. Ug ang iyang ngalan, ang sugod sa paglitok nimo sa iyang ngalan maoy iyahang katumbas nga letra sa tuwa. Kaya kini akong girekomenda kay kini siya nga chart na ay katumbas nga letra diri sa Ingles. Dayon kung imong makita diha, ang akong gamit kinatawag single stroke, isa lang bitaw ka baglis nga pagsulat sa Hebrewan nga pinulungan. Pero kung mangita ka og kinatawag reading materials, mga basahon nga Hebrewanon, mura siya o kanang pinadrawing ang ilang pagsulat, parang pinapentana nga style. Kung mugamit ka ani, kompleto ni siya. So naay isa lang ka baglis, may single stroke, ug naapod siya katong pareho sa pagsulat sa kining mga basahon ni Hebrewanon. So dali siyang gamiton. Kaya mo ni akong i-rekomenda. Akong hangyon akong bana nga butang aha ang link ani sa description ani nga video. Okay, para makatabang sa gusto magtuon. Okay? So, sunod nga buhaton, ako nang naingon kaganiha, unaha og hatag og paglitok ang Hebrewanon nga alpabeto. So, ani lang, lantaw ka diri sa imong gabasahon, lantawaon sa iyang katumbas nga letra sa Ingles. So, kini siya, P, iyang katumbas nga letra sa Ingles is letter P. Unya, apply og kining akong gihimo nga acronym, abbreviation nga MAD. M para sa middle, kay kalabanan diha ta makakita og tuldok points likod. Dayon above, dayon down. Okay, so apply na natong MAD ato ta sa middle, tawa na abay tuldok imong makita so naa. Then sunod apil ba siya sa big kay naa man siya tuldok sa tungas to pa na siya dagis. So lene or 40. Na dayon sunod nga pangutana,
pay man siya, so apil sa bigan kipat, sa ato pa lini ni siya. Ang lini, kung natulog sa tunga, pinahard, pinagahi. So, pilang atong isulat, pilang at siya breath. Dayon, humana ta ana, humana sa middle, mad, ato na ta sa A, above, wala. Ato na ta down, na isa katuldok. Pag diri na ta, ato ta dayon sa ato ang vowel points chart. Tanawa unsay katumbas sa isa katuldok sa ubos. Kung makita nato nga ang isa katuldok sa ubos, E. Nga pag hitok pa na sa mga English is I. Pero ang iyang tingog E. Okay? So sa ato pa kini P ang pagbasa. So, makumana ta diri, sunod nga letra ta. So may tanaw ta diri, pareho ra nga pattern. Balik ta sa atong alphabet chart o sa iyang katumbas sa English. Ngalan ani masara nimo sa chart nga coop. Dayon iyang katumbas sa English nga letra is Q. Then apply ugmad, middle, above, down. Middle na ituldok sa ato para siya dages. Unya di man siya apil sa bigad kipat, sa ato pa 40 siya. Kung 40, dublihon natong sulat ang iyang katumbas nga letra nga letter Q. Okay? Then sunod nga letra, wala na sa above, wala na sa down. Diretso na ta sa sunod nga letra. Kini siya itong makita na siya tuldok sa tunga. Pero siya, wow. Ang wow nga na tuldok sa tunga, pinataas nga, kini akong gamay, butang-butangan gamay o babag sa taas. Pinataas nga pag-store, paglitok sa gahi nga U. Okay? So, mo iyahang katumbas. Dayon, sunod nga letra. Kini siya is, sa tawagan, Daleth. Iyahang katumbas nga letra, letter D. Makita na nimo siya sa alphabet chart. Dayon, at apply ugmad. Middle, above, down. Sa middle, wala siya'y tuldok. Unya apil siya sa bigad kipa, dalat. Kaya akong ato siyang butangan og breathe. Kaya ang akong gagamiton kalagbanan gadugangan nako ang letter D ug letter H. Dayon above wala, down na ay duha ka babag nga tuldok. Adto din ka sa imuhang vowel points chart. Ug makita nato nga kanang duha ka babag nga tuldok is letters pinataas nga paglitok nga humok nga e. So mo na siya iyahang katumbas. Then naadayoy letter H diri uni iyang katumbas letter Y. Kaya na siya kung atong isulat, pasensya bragwa na klaro ang letter Y diri, pico D na siya, pico D. Dapat na letter Y diri wala di na kay maklaro da pico D. Ang pagbasa ani nga pulong pico D. Ang iyahang palihog kog susi sa imong Cebuano kay wala na gid ako nahigayonan og susi pa. Sa English ni siya statutes or orders. Ako siguro sa taon pagkahumanaan ni. Gabanan ka pangita kog Cebuano nga nga Biblia kasulatan sa internet pero pasensya wala na ko ni nakuha. Okay, ato ta sa sunod niya nga pulong is kining Yud Hey Wow Hey nga ngalan sa atong amahan. Wala na nako gibutangan og unsa ang pagbasa kay sa akong obserbahan lahi og paglitok ani nga pulong unya ang kung diri ta mo base sa Biblia Hebraika o sa uban pa nga sources ang ilang ginabutang vowel points tawag na og kitib kiri. Kung wala ko nasayop pa ng lahi nga vowel points iyang gi-apply diha. Dayon kung basahon na sa mga Israelita sa mga Hebrehanon litukon dai na nila og Adonai. Pero kung imong lang taon ang letra nga gigamit is Yud Hey Wow Hey. So ang vowel points sa Adonai mo ay ilahang gibutang nga ang Adonai kung atong lang taon ang hubad ana as more of master siya. So wala na ako gibutangan. So bikodi ako mas prefer nako ito Yahwa.
kalabanan Yahweh ang uban Yahwa. Okay? So, na siya una nga ito nga basahon. Sunod nga pulong nga itong basahon. Kini siya. Okay? So, pareho lang nga pattern. Yod, tanawa sa imong chart, unsa yung equivalent, letter Y. Apply ugmad, middle, above, below. Walay middle, walay above. Kini siyang diri is para ni sa shen. Og down dayon na isa ka single dot is letter E. So, yi. Dayon, na ay shen. Shen siya kay naa sa tuo iyang tuldok. Apply din og mad, wala sa tunga, wala sa above, wala na sa down. Gamay nga letter T. Ato din kasi imuhang chart sa vowel points. Pinadugay paglitok nga ni siya. Dayon, resh. Apply og mad, middle, above, down. Na isa ka tuldok diri. So, mubo nga E. Dayon na ay yod, letter Y. Na ay katapusan nga mem. Nada ko inalimtan. So, na ay 5 ka letra nga mulahi iyang porma kung makitan siya sa katapusan sa letra. Ug mauna siya ang numduman ako. Mem, chadi, kap, nun, nalimtan ako ang isa. Tawag pagkupiyas. Kap. Okay. Kap, nun, mem, ug chadi. O pay. Okay. So, malahi ilahang itsura, kap, non, mem, chadi, ug pay. Mulahi ilang itsura kung naa siya sa katapusan sa letra. Inana ang estilo sa modern Hebrew. So, ang pagbasa at ani nga pulong is Yesharim. Okay? Dayon, lain po na ko na hinumduman. Ang mga uban pa nga simbolo nga yung makitaan kung magbasa na ka og Hebrew nga walay labot sa mga vowel points nga akong gihatag na sa inyo, ha? Tawag na siya og para sa accent or kinatawag og stress. Dayon, ansa ni? Kana bitaw ibutang nimo ibutang ang stress, ang pagkusog sa imuhang paglitok sa isa ka silaba. Mulahi pud ang iyahang kahulugan sama sa mga tubo ug tu nasa tu ang stress or accent. Tubo mo siya putaw nga tubo pero kag tubo butang makaon nga tubo o kining baga o baga. So lahi ang accent sa gibutang ang stress sa isa ka silaba. So naa sila ibutang nga simbolo aron imong mahibal-an nga diha ka magbutang og stress sa imong pagbasa. So kung unsa ni? Kung walay labot aning nga mga points, so ako dili na kay concern ana it's pero importante siya kung maging curious gid kay ka usaon paglitok ang isa ka kapulong kung maging unsa gani kanang tawag nga kining grabe na gid bitaw ka mitikuloso nga dapat inani gid pagkalitok. So na ako ma-recommend ang link ako siguro akong hangyon ako ba nang ma-appeal siya og butang diyan. Pero sa internet daghan mag-type lang ka og Hebrew accent. Okay, Hebrew accent marks makita niyo siya diha. Okay, padayon ta. Okay, sunod nga pulong. Oh, by the way, ang Yesharim kay so ang Pequodi statutes or orders. Ang Yesharim is right, matarong. Dayon kini magsunod nga pulong is follow sa pattern. Kini mem equivalent niya m. Dayon middle wala, above wala, below is naa siya shiwa. Okay, shiwa niya sinugdanan siya nga isa siya ka silaba subutan natong pinaka mubo nga tingog nga dayon makita nato na sa wala ang tuldok sa kini nga letra sa tuba sin siya apply mad walay middle wala na line sa above then nasa down. By the way, kung makakita mo og na ay duha katuldok sa taas sa shen, ang isa na is kulam. Okay? So, then
babag nga baglis patak so nay a. So mesya dayon mem na sa diri apply mad na ay tulog sa tunga, so ang m iyang ang mem iyang katumbas is m, madubli ang m, then wala sa taas nasa ubos siwa, sugod na po siya sa silaba kaya tingugan na po nato siya, so mesya me dayon kiniket apply og mad, wala sa middle, wala above, down na ay duha ka babag kaya na nga pinataas, so mesya meke dayon na dayoy yud sa katapusan nga iyang katumbas is letter Y. So ang pagbasa is mesyameke. Okay? Kuha. Okay, sunod. Mesyameke. Balik na pud ang ngalan diri, wala na pud ako gibutangan. Dayon sunod nga pulong is palo sa pattern. So Beth, katumbas is letter B, apply ugmad na sa tunga. So sa ato pa, kuan siya, kining, nasa dagis line. Unya, so pinaggahi ang yung paglitok dayon ato ka, og above, wala, down na ay a, kamats, pinataas na pinadugay nga paglitok sa a, ba, dayon na at sunod nga letter, rest, katumbas is letter R, walay middle, walay dili siya sa pigat kipat, walay above, na down, so ang yung down is a, so bara, dayon na ay letter H, katumbas is letter hey, by the way, hey, katumbas letter H, so bara, dayon kay ang hey na aman sa katapusan, pwede na dili siya isulat, pero akong ginasulat kay kung ibalik nato siya og sulat kini nga pulong balik sa Hebro, kung ako ang nagsulat makabalo ko nga kinahanglan ako butangan og hey sa katapusan, pero tungod kay wala siya katong giingon nako, wala siya mapik, wala siya dat sa tunga, dili nato gabutangan og he or h atong paglitok sa bara. Okay, so ang ya lang kay na siya mapik, so ato yung litokan sa katapusan sa iya. Okay? So, okay. Sunod na pulong. Natama human. Duha na lang. Okay. Ang bara di ay, ako bang nahatag ang, so, ang ako ara atang nahatag nga binisaya, hubad is ang yisharim, righteous, matarong. Ang masyameke, rejoicing, makalipay sa kasing isa pa ha, masyameke muraog na ako nasipyat. Okay, naging ko nasipyat. Okay, sunod ay sa masyameke rejoicing man na siya is kini nga pulong. Okay, pasensya na nahulag ako ang mesmeki live, so lamed L na siya E, makita sa bawal points chart, dayon na siya Beth, ang katumbas sa Beth is letter B, wala siya dagi sa tunga, kaya kung buhaton is BH na ko siya, pasabot continue ang pagginhawa. So pagbasa na nga pulong is live. Okay, live. So, tangan ako catch, live. So, mesmeke, rejoicing, makalipay, live, kasing-kasing, makalipay sa kasing-kasing. So, ang statutes, order sa itong labang kagagahong, ihang sugo, kasuguan, siguro sa itong Cebuano, makalipay sa kasing-kasing. Kaya, kung nabilong, na-appeal ka ng mga tao nga kasuguan sa labang kagagahong, di makalipay sa imuhang, murag, wala ka na-shoot ka nakasubay aning Salmo 19 versikulo 8, kay ang kasuguan sa labang kagahong makalipay man sa kasing-kasing, yun pa sa Salmo. Okay, sunod nga pulong. Okay, sunod nga pulong, sugod siya og mem katumbas m, dahil na play og mad sa mga pattern, tunga, wala, taas, wala, down, katumbas ani E. Okay, so me.
Dayon sunod nga letra is chadi, katumbas TS. Dayon naa siya shiwa, pero meron nga silabas, so mechi. Dayon wow. Nada ko yung hinumduman. So kining wow, kalabanan, kung ang kalabanan naggatudlo og Hebrehanon nga pinulungan, mingon sila nga verb daw ang pagbasa ni. Muna siya ang ikaunom nga letra sa Hebrehanon nga pinulungan. Dayon ako mingon ko og wow ang pagbasa. Kaya hinumdum ko ganiha, ingon ko dili na shiva sa kuha kung dili shiwa. Kaya gamit sa shiwa, ang wa diha is kini nga letra, wow. Ingon sila verb. Dayon na inani akong reklamo. Kung pa ang katumbas aning letra is letter V, kay verb ni siya, nga nung maning gapang tudlo og ingon anak nga paglitok, nga ang ilahang paglitok sa ngalan nga naa ni nga letra, Yahweh man or Yahweh man, nalito ko nila ngalan sa anak Yeshua, Yahushua, nga kini na aman anak nga mga pulong. Kaya na para sa ko dili ni siya verb kundi wow. Nga naa siya katumbas ng letter W or letter U. Okay. So diri gadala siya og a. So mechiwa. Then naaday tau sa last when i-apply na to mad, middle, above, below. Ang tau apply sa bigad kipat kaya na siya akong gabutangan og H but pasabot na continue ang pag-breathe, pag-ginhawa. So, miira. Okay. Live, miira. Okay. Dayon, ang miira is, michiwath. Michiwath. Pasensya. Okay. Michiwath. Muna siya ang commandments. So, pasensya, kaya wala gid ako si kalainan sa statutes, nga moto siyang pikodi kaganiha din kining michiwat is commandments. Okay, so pagamitan na lang sa ang kamanduan. Okay, so igno na lang nako nga ang pikodi kasuguan, ang michiwat kamanduan. Okay, ang kamanduan sa labang makagagahom sunod nga pulong yang ngalan ang kamanduan na sa labang kagahom. Ako naman taas ning nakakita ganiya sa inyo ha. Okay, so, anyway, basigula pa. So, bet, katumbas B, applied mad, middle, above, below, middle na ay tuldok, kaya, ato siyang gahi lang, single lang ang B, wala H. Then, gadala siya og A, katumbas an is A, dayon rest, katumbas niya R, na napoy A, so bara, dayon na ay H sa last, muna siya kung giingon kaganiha. So, ang palitok na to, bara. Pero, tungkol kaya wala siya yung mapik, so, pwede na to dili na hatagan og tingog ang H diri. Ako lang na siya yung ginasulat, kay kung maura ni ako makita, o ni ako ipa-spell, ipahatag sa ko ang litra sa Hebrew, mabalik na ako ang kini nga mga litra, kay naamang ko gibutang ng H. Pero, sa Hebrehanon nga pinulungan, paglitok nila, dili na nila kabutangan og H. Puwera og naay mapik ang H sama sa kung nang gikaingon katong pulong nga hiya na nasa Psalm 68:4. Okay? So, duha na lang gyud ka pulong. Okay, sa dili pa. Sa English, ang kining bara sa Psalm kining nga salmo ilahang gihubad og pure. Sabay pure sa to, puro, walay sagol. Pero, kung atong lang taon sa Genesis 1, kini nga pulong gigamit pod. Kung atong lang taon sa Hebrehanon, Bereshit bara. So, sa sinugdanan, gimugna sa labong kahong kalibutan. Okay, bara pod ang gamit nga pulong. Okay, so, para sa kuha, kining bara, diri sa Salmo, 19, versikulo 8, dapat ang hubad is makamugna or sa English, kung sa English create. Okay, sunod nga pulong atong lataw. Kay atong haron atong makitan nga nung moingon ko nga dapat na siya makamugna. Lain pa day isa akong hinumduman. Kung naa gani lain nga mga unsay tawag simbolo nga imong makitan sama ani,
dili na siya apil sa vowel sound, kung dili tawag ana sa iyaha mga parang na siya sa stress or sa accent, kung saan yung paglitok ang isa ka pulong, or kung poem na siya or kanta, aha ka mo kanang mokusog bitaw imong paglitok sa pulong, sama aning atong haruma kay sa kung lahi nimo ibutang ang kagahi ba sa paglitok, kakusog sa paglitok sa isa ka silabas, sa isa ka pulong, mulahi ang iyahang buot pasabot, sama sa tubo ug tubo, baga ug baga, kung kagbaga dito sa katapusan ang stress, ang accent. So lahi ang kung kagbaga, so kining sa English pa thick, kung may kagbaga kining atong ahata magsugba, tama. So kana siya pang para na sa stress or sa accent, haron mulahi iyahang buot pasabot. So kung interesado ka na kay inana ka kamitikuloso sa imuhang Hebrew na, pwede na ko ma-share ang link nga akong gi-research sa bahin ana. Or pwede ka mag-research sa imong kaugalingon. Pangita lang og Hebrew accent mark. Okay. So, ato sunod. Kini mem, katumbas M, na siya shiwa, so me. Kini alep, depende sa iyahang vowel points, na siya I. So, mi I, dahil na yun, katumbas Y, mi I. Dahil rest, katumbas R, dahil na A. So, meera, dahil na tau, apply og mad, wala siya tuldok sa tunga, apil sa bigad kipat, kaya muhumok siya, butang tog etsang ting, iyang katumbas, meera. Okay, meera. Kung makita niyo ang meera, then katapusan na gyud nga pulong. Okay. Manta. Okay. So, ayin, depende sa iyang vowel points. So, I, dayon, na yod, letter Y katumbas, nun katumbas N, na siya A, ina, dayon yod na sad, dayon kinisya diri, stress, dayon diri isa katuldok, letter I or E, so inayi, then katapusan, letra nga mem, na kung nahinumduman na sad, so katumbas, M, sa mem, then na ako'y duha ng hinumduman. Kung makita ka imog duha ka murag semikolon, duha ka tulog sa katapusan sa pulong, dili na siya shiwa, kung dili bot pasabot na human na ang isa ka bersikulo. Dayon, isa ka na kung hinumduman. Na ay 5 ka Hebrehanon nga letra nga kung isulat sila sa katapusan sa pulong, mulahi ilang forma. Ug mao na siya ang kap, kining mem, chadi, ug pay. Nakalimot ko sa isa. Nun. Okay. Kap, mim, nun, chadi, ug pay. Okay. So, mulahi ilang letra. Ay, harap po na siya, hindi mo makita sa katapusan sa pulong. Okay. So, balikan ako akong bibiyaan. Nanong mo yung kung mas pabor ko sa hubad nga create nga sa ato pang sinibuan o pagmugna. Kay para sa ko ang kamanduan sa atong labang kagahong makamugna ug pagkatinaw sa atong mata. Hinumduman nato nga ang iyahang kamanduan ug iyang kasubuan lamparahan sa ato ang ag-alagianan. So, unta na ako'y napahat sa inyo karong adlaw nga kanang unsa ni worthy sa inyong panahon, kanang wala na ko nasayangan inyong panahon. Himunta kung katabang sa imong pagpangalagad, sa imong pagpanaw aning atong pagtuo, og inyo untang awatan ang mga Bereans o ang komunidad sa Samaritan Woman sa Juan Kapitulo 5. Ang Bereans sa kalimot ko makitan nga sa dihang nagtudlo si Apostol Pablo sa mga Bereans, ilang kasusihon kung naapay rason nga dapat nila tuuhan ang gitudlo sa ila ni Pablo, sama pod sa komunidad sa Samaritan Woman. Pag-ingon sa Samaritan Woman sa ila, naang misayang atong gipaabot, ilang gisusi unsa ka tinuod. Naminaw sila sa manluluwas o ilang naprubahan nila mismo sa ilang kaugalingon na tinuod ang giingon sa Samaritan Woman. So, hangtod sa sunod higayon ang kalinaw, kalipay, makadangat unta sa imong panimalay.
Daghang salamat sa imuhang panahon.